Dito tayo ngayon nakasakay sa Victory Liner papuntang Pasay at pupunta nga tayo ng Manila dahil maasikasuhin tayo at may kukunin tayong padala. Hindi ko pa nga gamitin yung sasakyan ko dahil 11:30 na ng gabi ay hindi pa kami nakakasakay. Kaya last trip kami sumakay at napakaraming biyahero at sobrang dami nang nakasakay sa Victory Liner. Dito na nga kami sa SM Hypermart sa Cubao para kumain muna ng almusal. May kakausapin nga kaming tao dito nakasamahan ni Tatang. Kaya nag-almusal muna kami dito ng noodles. Talagang napakasarap at napakasolid naman ng mga pinapakain ni Tatang. Talagang bisita ako pagdating dito sa kanya. Tatang nga pala ay naging kaibigan ko pagdating sa trabaho nung umuwi siya ng Isabela. Kaya simula nung nagkakilala kami, wala pang pandemic noon, 2018, 2017 ay magkaibigan na kaming dalawa. At lahat nga ng problema ko pagdating dito sa Manila ay siyang sumasalo sa akin. Unang-una noon yung nagnegosyo ko ng sabon ay siya rin na nag-asikaso at tumulong sa akin. At siya rin ang tinutuluyan ko pagdating dito sa Manila. Nakanaka na nga ako ni Tatang pag bumibisita sa kanya dito. Talagang bisitang-bisita ko at lahat ng kailangan ko ay gagawin niya at gagawan niya ng paraan para mahanap ko lang yung kailangan ko dito sa Manila. Ito na nga yung mga oven at mga mixer na ginagawa niya. Siya nga pala yung maintenance sa Pizza Hut, Yellow Cab, Sbarro at marami pang ibang pizzahan. Siya nga nagme-maintenance sa mga gamit doon. Pati aircon siya rin lahat ang gumagawa. Ito nga muna kami sa pwesto ni Tatang sa may gawaan niya at nandito rin kami sa site. Nakita ko nga naka-Darwin yung vlog din yung motor ni Kuya Benji, yung driver namin dito. Ito na nga yung maliit na tindahan ni Tatang. Nagpasama nga rin siya sa akin tumingin at mamili ng gulong dahil sa Fortuner niya daw ay expired na yung mga gulong. Kaya ito tinulungan ko maghanap si Tatang kung ano bang babagay. Poging-pogi niyang Fortuner. Dahil wala naman daw siyang balak mag-upgrade at magpataas ang sasakyan kaya stock height lang ang kailangan daw naming piliin. Nung sinabi nga ni Tatang sa akin na saglit lang may bibilin ako ay bumili na pala ng napakagandang fashion na motor niya. Talaga si Tatang napakahilig bumili ng bigla-biglaan. Dahil bukas pa nga yung kamit up namin ito at nagsimba na nga muna kami ni Renren dito sa may Baclaran Church. Ito nga't may pinuntahan na rin si Dave at naghiwalay na nga kami dito sa Manila. Ito na nga't kasama ko si Renren. Dumaan nga ako ng Baclaran at nagsimba dahil nung nakaraan ay Quiapo lang yung napuntahan namin at hindi kami nakapagsimba ng Baclaran. Ito na nga't magpapasalamat tayo sa lahat. Kailangan lang natin maging masaya sa lahat ng bagay meron man o wala. Ama, salamat po sa inyong araw-araw na paggagabay sa hamon ng aking buhay. Ang masilayan ko lang po ang bawat umagang puno ng pag-asa ay may tuturing ko na pong biyaya mula sa inyo, Ama. Sa inyong mga biyaya, di ko na po mabilang ang pagsubok at laban ng aking ipapanalo. Ikaw na po ang aking naging sandata. Tuloy nyo po kaming patnubayan, 10 ng aking pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na po sa aking landas at tatahakin. Gabayan nyo po kami, mahal naming Ama. At yun, nakauwi na nga tayo dito sa bahay ni Tatang. Maraming salamat sa lahat ng manonood at magpapahinga muna tayo.